At alamin natin ang susunod na mga proseso, confirmation of charges, trial. Narito si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, Legal Counsel, Family of EJK Victims. Attorney Conti, Igan at Connie, magandang umaga. Connie. Good morning po, ma'am. Ay, nakita ho namin yung reaksyon ng mga kababayan po natin na sinasabi nga na kasama ninyo noon at na itong announcement na denied, yung kumbaga, hindi ho talaga yung sa jurisdiction at ano ho ang ating nakikita ho ngayon na direksyon after this na sinasabi ho ng ICC na sila may jurisdiction sa kaso? Siyempre, tuloy-tuloy yung proseso. Ito nga, binabasa ko yung decision ulit. Iba pag naririnig mo, tapos kagahapon pala, summary lang ang narinig Summary natin. lang, Na, oo. ang haba ng desisyon. Okay. Kaya talagang kailangan kumbaga una, iklian, pero pangalawa ngayon, kailangan i-limanize. Ang ibig sabihin lang po nito, ultimo, tama ang naging paraan ng mga biktima na dumulog sa ICC. May karapatan, may kapangyarihan ng ICC na silipin ito. Ngayon, sa pagpapatuloy, may hinihintay tayong desisyon at na-realize ko nga, ang deadline talaga next week. Ito po yung pagpapasya dun sa pinag-usapan ng February. Noong February, usapin ng confirmation of charges. Alam niyo parang kay VP Sara na yung probable cause hearing ngayon sa Justice Committee, para pong ganon. Kaya parang kumbaga na Miyerkules, parehong absent-absent. Same formula. So, kung doon, inaalam kong meron bang ebidensya, sapat na ebidensya para magpatuloy sa trial, dito din sa yung confirmation of charges na nadinig natin, at kinukumbinsi sana yung mga huwes ng prosecution na ito ang mga nangyari at ito ang ebidensya namin. Next week ang deadline, pero na-realize ko nga, pwedeng ngayon. Kasi on or before. Okay. Yung decision po tungkol sa i-confirm ba, i-reject ba o i-deny, o ipagpapaliban yung decision kasi kulang pa yung ebidensya. Pagkatapos nun, more or less tuloy ang trial. Kaya lang may panahon lang po ng paghihintay kasi logistical. Mula sa pre-trial chamber, magpapalit po ng huwes. Mapapalitan yung mga nakikita natin. Matapos po silang api-apihin ng mga tao. Nakita ko yung ibang comment sa kanila. Binabash, Oo. Iba naman talaga ang makakaharap natin sa trial. sa trial chamber po ito. Tapos pero same din, tatlong huwes. Okay. Tapos magkakaroon po ng konting discussion tungkol sa logistics, schedule and so forth bago matuloy ang trial. Sa pagitan nito, Igan. Okay lang po. Sa pagitan nito, ito po yung para sa mga biktima. So, anong gagawin natin, Tenga? Magbubukas po, kung oo at confirmed ang charges, magbubukas po muli ang application for victims as participating victims. Ito po yung, para mag-participate o para magbigay ng views and concerns. Pero, syempre, ayon na rin syempre, magsasubmit ng dokumento at ng kwento. Maaari po din nating silipin kung itanong natin sa prosecution o kaya sa defense. Pwede din kasing maging witness ng defense ang sino man, ha? Pwede po nilang tingnan din yung dokumento, lalo na yung magsasubmit na kung okay ba sa kanila na makausap bilang witness. Okay. Ma'am, habang binabasa nyo, kahapon, may isang dissenting opinion kay Judge Gotcha Lord Skipanidze dun sa second grounds. Pero, tas tinignan ko yung sino to si Judge Lord Skipanidze, lagi pala siyang nagdi-dissenting opinion, ano? So, baka magamit to kasi na, ano ba yung parang nagdadalawang isip siya na supportan yung second grounds itong jurisdiction? Dati pa po yan si Gotcha Lord Kidpanitse. At para po nandun po siya sa video kahapon. Opo, nakita ko. Po yung maputi yung buhok. Opo. Yan, na lalaki. Matagal na rin yung posisyon niya yan na walang jurisdiction, essentially yung ICC sa Pilipinas. Kung naalala natin, 2021, umesena yung Philippine government. Sabi ng OSG noon, si Menardo Guevara pa yung lead noon, sabi nila, teka, ipagpaliban ng investigasyon sa Pilipinas dahil nag-iimbestiga kami ng 50 kaso. Parang ganon. Nung panahon na yon, sabi ni Lord Kidpanitse, alam nyo,
yung pagpapaliban, wag na nating pag-usapan kasi in the first place, walang jurisdiction. Pero siya At lang po ang ang nagsabi. dalawa sila noon. Dalawa sila Dalawa noon. sila. 3 out of 5. Okay. Sorry, 2 out of 5. So, Okay. majority Majority. pa rin ay may jurisdiction at pwedeng ipagpaliban, ganun ang lumabas. Mm. Ang ang kanyang punto kasi, ang preliminary examination ay hindi yung tinatawag na any matter under consideration by the court na kinikilala dun sa provision sa withdrawal. Mhm. Kaya nakalusot, sabihin na natin, yung Pilipinas na nasisilip ng ICC dahil sa provision na ito, Article 127 ng Rome Statute. Kumbaga parang exception dun sa konsepto na kapag umexit tayo ng ICC, Lusot wala na. Oo. Mm. Ano na to, kalimutan, parang ganon. Sabi nila, op, pero kapag may any matter under consideration by the court, kumbaga kung meron na kaming nasilip, bago kayo Habang miyembro. lumabas, Habang miyembro pa. habang miyembro, kumbaga bago umexit, bago nag-withdraw, pwede pa ang patuloy na pagsilip, patuloy na pag-iimbestiga ng ICC doon. Limitado na lang yon. Kasi nga, depende kung anong binuksan na. Tapos eto, yung preliminary examination, sabi ni Lord Kid Panitze, ay hindi yan yung tinatawag na any matter, dapat investigation. Okay. Kaya lang narinig din natin kahapon, napakaliit naman ang diferensya ng preliminary Sa examination investigation. sa investigation. Tama, oo. Sa Pilipinas nga, isa lang yan eh. Oo. PI sa atin, di ba? Kaya nalilito yung ako, maski nung panimula, abogadong Pilipino, ang alam ko, PI, preliminary investigation. Pero sa kanila po, hiwalay yung PE, examination, at investigation. Okay. Ultimo, sabi din ng ICC, halos pareho lang din yan at wag nating paghiwalayin. Kaya, Okay. pasok. Okay. Curious lang ako, Mare, maano. Ito bang nangyari sa impeachment nakamonitor bang ICC? Kasi kung crimes against humanity, war on drugs ni Pangulong Duterte, pero lumitaw sa impeachment proceedings na napapasukan ng drug money Oo. yung bank accounts ng pamilya Duterte. Paano may war on drugs pero nakikinabang sila sa drug money? Nakamonitor ba ICC dito? Well, hindi ko masasabi. Okay. That's the Office of the Prosecutor in Okay. charge of investigating at hiwalay yon dun sa team namin. Okay. Syempre, ang kakampi ko po yung sa Common Legal Representatives of Victims, Mga such as si Attorney victims, Gilbert opo. Andres, si Attorney Joel Butuyan, at Oo. si Aha. Paulina Masida. Pero, masisigurado kong oo, nakamonitor, pero hindi yung, kumbaga, diin na ano bang nangyayari. Okay. May mild curiosity at the minimum tungkol sa developments in the Philippines kasi una, baka may epekto ito sa pagdaloy ng investigation. Pangalawa, syempre political developments. Pangalawa, kailangan din nilang idikit yung pera Oo. doon sa patayan. Mm. Kaya may mga period May na reward. Oo. Oo, may mga period sinasabing may pumasok na pera, walang pumasok na pera. Of interest din sa ICC kasi ito yung mga panahon na matindi ang war on drugs at mayor or vice mayor si Sara. Kasi yun yung parang pinagsisimula ng killings daw Okay. Sa Davao may death squad at ang naging unang pinuno yung presidente, yung dating mayor doon. Nung nawala ba siya at naging vice mayor. Kasi sa totoo nung time na yung parang kumagat yung jurisdiction ng ICC, November 1, 2011, vice mayor yata siya Okay. Tama ba? Si Duterte, Opo, Rodrigo. opo, Vice that Mayor. time. Oo. Vice mayor, ganun ang ano nila Oo. Palitan lang. Palitan lang. Kaya parang sino ba ang head ng DDS? Yung tatay as a person Mhm. o yung mayor ng Davao with the position? Mhm. Ma'am, ito, sabi ho ng defense team kahapon na para bang inasahan na nila no na ganito ho ang magiging desisyon ng ICC na ito na nga nagkaroon ng jurisdiction over dito ho sa kasong ito. Hinuli. Kayo ho ba, meron ba kayong ganun din pagtingin dito, inasahan nyo rin o meron ka ba konti? Kasi nakita natin yung reaction nung mga iba po hong EJK family victims, hindi ba?
Well, doon kami nag-agree. Okay. Inasahan din namin Inasahan nyo itong rin. desisyon na ito. Oo. Kasi una sa lahat, apila na lang ito. Meron na Mm. pong nagpasya, October 2025, in-upload yung desisyon ng pre-trial chamber. Mm. Sabi nila may jurisdiction tayo, ang Yes. ICC. Mhm. Kaya isang puntos na yon, di ba? Mhm, mhm. Apela na lang ito. Pero pangalawa, ang tanong naman dyan, may naging mali ba yung pre-trial chamber? Sa totoo, hindi ako naiintindihan doon sa decision nila, may gusto pa akong aralin ng pre-trial chamber, ha? May Mhm. gusto kaming ibutbutin, kaya sa totoo, nag-research kami at nagsumikap din na ipaabot yung opinion namin dito sa appeals chamber. Kasi ang ganda nung issue, parang interpretation, kahapon niya kung Opo. narinig natin, ordinary meaning. Kaya Mm. sa totoo, hindi mo kailangan maging abogado para dapat maintindihan ano ang ibig sabihin ng any matter under consideration by the court. Kaya inasahan namin na mukhang walang mali. Sa research namin, Mhm. sound and reasonable yung naging desisyon. Mhm. Buti na lang, yun din ang kinatigan ng mga judges sa pre-trial, sa appeals chamber. Oo. I-note ko lang na nandoon yung isa na lang ba yung Asian judge in the court. Mhm. So si Tomoko Akane ang presidente ng korte ngayon. Okay. Presidente meaning siya yung huwes na bahala sa administrative aspects at siya na lang yung isa yata sa mga Asian judges. From Japan siya. Kaya parang ako, naano ko na, wow, multi-continental, intercontinental yung nagsabi. Meaning, sa kahit saang bahagi ng mundo, Mhm. tama ang magkaroon ng jurisdiction ng ICC. ICC. Oo. Kasi 'di ba parang is it safe to say na kapag kinontra naman nila yung decision po ng pre-trial chamber 1, parang from the beginning nagkamali din sila. Sa totoo, hindi ko nga masyadong naiisip yun para sa kanila. Kasi yung ICC, mga ano yan halos clinical mag-isip na ang sabi ng batas ganito. Oo. At pwede kang manalo sa appeals chamber. Sa totoo, medyo kinabahan ako nung pasimula na parang, shucks, baka malay mo rin, di ba? Oo. Alam mo yung Kasi papasok pag hindi yung- na basura, automatiko papauwiin si Pangulong Oo. Duterte. Oo. ubos Dahil kung lahat. walang Wala, jurisdiction. Oo. wala lahat yan. Uwi, tapos yung mga dokumento, ewan ko kung itatapon na lang ba nila. Kaya sabi namin, ako yung ganung implication. So kakabahan ka rin konti kasi nagkakaroon ng pagkakataon, binabaliktad ng appeals chamber. Hindi po lagi na kampihan, kumbaga. Oo. At kung nakita naman natin, ayon lang talaga dun sa batas. Kaya natutuwa nga kami na, wow, ganito pala yung, kumbaga, completely patas, completely, sabihin na natin, apolitical o hindi maapektuhan ng politika, walang kikilingan, at puro katotohanan Ang lamang. ano lang pag nung nanonood ako kapon yung binabanggit ni Judge yung babae, tuwing magre-render siya ng unanimous decision nung appeals chamber, lagi niya sinasabi na yung sina Kaufman, yung legal team ni dating sabi niya, huwag niyong hinahamon ang kredibilidad ng ICC. Di ba lagi may ganun siya eh. Huwag niyong kino-question dahil sila nga ay nandun para labanan ng nakikita nilang abuso ng mga leader sa kanilang bansa. Kasi medyo maanghang din minsan Oo, yung submissions ng kung sino mang partido. Okay. Nagkakainitan yan kahit sa papel. Oo. Oo. Pero etong resultang ito, yung pagbasura na yan, gaano pa itatagal nung trial at mananatili si Pangulong Duterte sa Kanilang poder. sa The Hague, sa ICC? Taon-taon ba aabutin ito? Opo, Taon? mahirap sabihin. Mahirap sabihin, 3 pero taon, 7 taon. in practice, Oo. maximum 10 years. Okay. Pero sa edad niya, hindi ba may Shortest consideration 3. 'yon? Shortest 3, 85, 86. Hindi ko masabing consideration yung edad dahil hindi. sa Okay. totoo, Okay. consideration yan ng ICC. Pero sa ngayon, ang gumagamit ng edad bilang, kumbaga, at saka yung medical situation niya, ay yung defense. Defense. Para patagalin. Okay. Noong nakaraan, kaya nga sabi ko, kung ako din sa kanila, ay kumbaga, get it over with. Nung nakaraan yung February, sila po ang humiling na hindi kayang umupo daw ni Duterte ng mahigit 1 hour nang nakaupo. Oo, Ganyan. oo. So, ang nangyari, imbis na 4.5 hours total sana,
kada araw yung hearing, naging 3 na lang. Okay. 1 hour, tapos may break, 1 hour, tapos may break. Pero ganon. kailangan present na siya doon sa mga susunod na Sa hearing. trial mismo. Naku, karapatan po yan ng akusado, karapatan niya na i-exercise niya to personally confront the witnesses or the evidence. Okay. Pero hindi siya Pero may mandated. pagkakataon. May pagkakataon, isa, minimum, yung parang arraignment. Mhm. So, sa alam ko, sa kasaysayan ng korte, wala pang umabsent forever. Okay. Okay. Attorney Conti, Thank you maraming po. salamat po sa pagpapaliwanag. Salamat din, Salamat ingat. po. Attorney Cristina Conti, as ICC Assistant to Counsel.